Ani-chan. Gin-icing niya ang isang makapangyarihang baluti sa antas ng Diyos at naging pinakamalakas na eskremador. Si Leon ay isang 17 taong gulang na batang lalaki na nagsanay sa kanyang buong buhay na gumamit ng espada. Hindi para masaya, ngunit dahil kailangan niyang gawin ito para matapos ang kanyang paghihiganti at tungkulin. Ipinanganak siya noong gabi ring dinakip ang kanyang ina, si Anna, at sinunog sa stalker na kinasuhan ng pagiging mangkukulam. Siya ay isang Makai Priestess, isang bahagi ng isang order ng Armored Knight na tinatawag na Makai Knights na nakipaglaban upang alisin ang mundo ng mga demonyo na tinatawag na horrors. Si Anna ay buntis nang husto ng sunugin siya sa tulos, ngunit bago pa siya masunog, ipinanganak niya si Leon at gumamit ng mahika para protektahan ito habang nasaksihan ito ng mga tao. Ang ama ni Leon, si Herman, ay binihag dahil isa rin siyang Makai Knight, si Zoro, ay lumabas sa kanyang kulungan ng manganak si Anna. Nagsimula siyang kumilos at tumakbo palabas para sunugin si Leon. Binuhat niya ito at lumipad, nilisan ang bayan ng Valiente. Ngunit ang salarin, ang tagapayo ng Haring Mendoza, ay nagutos sa mga kabalyero ng hari na sundan si Zoro upang mahuli siya at ang kanyang bagong silang na anak. Napagtatanto na ang pagtakas ng isang kabalyero ay nagbabanta sa kanya, sinabihan niya ang hari na gumawa ng isang mangkukulam. Mahigit 100 sa Makai Knights at pari ang pinatay ng Royal Knights. At ngayon 17 taon na ang lumipas, tumayo si Leon matapos manahin ang nakasuot ng Makai Knight ng kanyang ina, si Garo ang Golden Knight. Sa kabila ng mga taon, siya at ang kanyang ama ay tinutugis pa rin ng mga Royal Knight. Dati si Mendoza ay isang Makai Order Alchemist, ngunit siya ay natupok ng kanyang kapangyarihan. Sinimulan niyang gamitin ito para sa kasamaan at sinumpa siya ng utos na huwag itong ipapasa sa kanyang mga supling dahil hindi na siya magkakaroon ng normal na anak. Pumunta siya sa Royal Castle sa Santa Bard at pinagtibay para sa kanyang makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling. Kinalaunan ay nagpakasal siya ngunit ang kanyang mga supling ay isinumpa at napilitan siyang patayin ito. At nagpa siya na lipulin ang bawat Makai Knight. Samantala, sa kasalukuyan, nagawang malaman ng mga Royal Knight ang pinagtatagwa ng mag-ama at nagpas siyang sunugin ito. Ngunit si Leon ay nasa loob, sa gitna ng apoy na walang anumang espesyal na reaksyon. Isa sa mga Royal Guard ang pumasok sa loob para hamanin siya. Ginagamit ni Leon ang kanyang Makai Knight power para ipatawag si Garo, ang kanyang baluti na nagliliyab sa kalahati ng kanyang katawan. Nakipag-away ang dalawa, at mabilis na nadaig ni Leon ang kabalyero ng tao. Ngunit pagkatapos ay project ang kabalyero sa hangin, ang kabalyero ay nagsimulang mag-transform sa isang demonyo. At itinapon ang nasunog na tagwan laban kay Leon. Hindi nakaranas ng anumang pinsala si Leon, at sumugod siya, itinusok ang kanyang espada sa ulo ng demonyo. Ngunit tumayo pa rin ang demonyo, at inihanda ni Leon ang kanyang kinatatayuan. Marami sa iba pang mga gwardya ang tumakas nang makita ang labanan. At muling sumugod si Leon, hiniwa ang mga miyembro ng demonyo hanggang sa maibigay niya ang huling suntok. Pinapanood niya ang pagsikat ng araw, at lumilitaw ang kanyang ama pagkatapos gumugol ng isang buong gabi kasama ang mga babae. Sinisisi niya ang kanyang ama sa pagpapabeya sa kanya nang alam niyang sasalakayin ang mga kabalyero. Ngunit sinabi lang sa kanya ni Herman na ang lahat ng ito ay pagsubok bago sila humakbang upang makaganti. Si Zoro, na ang tunay na pangalan ay Herman, matapos makatakas sa Valiente, ay ipinakita sa sanggol na si Leon mula sa malayo ang ginawa nila sa kanyang ina bago makalabas ng kaharian. Ipinanganak si Leon na may sumpa ng mga marka ng paso, mula sa pagkamatay ng kanyang ina na nagiging sanhi ng nag-aalab na Garo kapag siya ay nasa pagkabalisa. Si Leon ay may sama ng loob sa lahat ng kakilakilabot na umiiral at nangakong maghihiganti kay Mendoza. Habang humihinto upang magpahinga, binangungot ni Leon ang kanyang ina na sinunog sa tulos. Palaging nasa kanya ang mga bangungot na iyon, na dumaranas ng mga paso mula sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang mga paso na iyon ay ginagawa siyang nagninangas na Garo kapag siya ay nasa pagkabalisa. At dahil dito, may sama ng loob si Leon sa lahat ng katatakutan na umiiral at nangakong maghihiganti kay Mendoza. Gin-icing siya ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa ilog. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ngunit hindi gusto ni Leon ang mga biro ng kanyang ama tungkol sa kanyang ina at sa kanyang mga paso.
Nais ni Herman na bigyang halaga ng kanyang anak ang bagay na iyon at kung minsan ay kunin na lang ito ng paisa-isa, ngunit gusto ni Leon na mawala si Mendoza at ang kanyang mga demonyo sa lalong madaling panahon. Habang nagloloko si Herman, nakahanap si Leon ng isang nasusunog na stalker kung saan nakita niya ang kanyang ina na nasusunog, lumitaw ang isang lalaki at sinabi sa kanya na mula nang mapatay ang kanyang ina. Nagkaroon ng sumpa na naging dahilan ng pagkamatay ng maraming babae, kaya nagpatuloy ang pagkasunog sa mga mangkukulam habang nahuli ang isa pang mangkukulam para sa panibagong pagkasunog. Sinabi ni Leon sa kanyang ama ang tungkol dito at nalaman na alam na niya ang tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Herman na ang mangkukulam ay isang Makay alchemist, si Emma, na maaaring maging mahalaga sa kanila. Nagpasya silang iligtas siya at sumakay si Herman kung saan siya nakakulong habang nilalabanan ni Leon ang kakilakilabot na nahuli sa kanya sa labas matapos itong itaboy ni Herman upang iligtas si Emma. Ngunit sapat na ang lakas ni Emma na hawakan ang kanyang sarili at pinalaya ang sarili. Lumabas siya at tinulungan si Leon ng kaunti bago ito ibinaba ng may naputol na tulay sa kalahati. Nakarating siya sa lugar kung saan sinunog ang kanyang ina at may isa pang pangitain kung kailan ito nangyari at kung paano niya nakuha ang mga marka. Agad siyang nagbago sa Garo at bumalik sa pakikipaglaban sa kakilakilabot. Nawala siya sa kontrol at sinubukan siya ni Herman na pigilan at kakalmayan siya habang tinatapos ni Emma ang katatakutan. Pagkatapos ay nakatanggap si Herman ng mensahe mula kay Gale, isang Makay alchemist na nagtatrabaho sa pag-aayos ng Zaruba, isang demonyong singsing na pag-aari ng ina ni Leon. At sa singsing na ito ay makokontrol ang mga kapangyarihan at apoy ni Leon. Nagpasya si Emma na sasama siya sa kanila ngunit sa halip ay naglagay ng tracker kay Leon. Kinaumagahan, umalis sila papunta kay Gale at palihim niyang sinusundan sila. Pumunta sila sa hideout ngunit sinalubong sila ng ilang mga bitag ng lumilipad na matutulis na bagay na ipinadala ni Marcelo, ang apprentice ni Gale, hanggang sa ihayag ni Herman ang kanyang pangalan. Nagalit si Gale kay Marcelo at sinigawan siya dahil sa pagkakamaling ito na ikinagalit niya at tumakbo siya palayo upang makita ang Zaruba bago ito kunin ng may-ari nito. Noon pa man ay gusto ni Marcelo ang Zaruba at gusto pa rin niya, akala niya ay hindi na babalik sina Herman at Leon para dito. Bumalik si Gale upang tapusin ito at habang ginagawa niya, narinig ni Marcelo ang tawag sa kanya. Sinabi nito sa kanya na hindi niya dapat hayaang kunin ito ng mag-ama pagkatapos ng maraming taon. Sinasabi nito sa kanya na pilitin siyang kunin para sa kanyang sarili sa halip, at siya ay nag-transform sa kanyang kabalyero at pinatay si Gale. Kinuha niya ang Zaruba at tumakbo paalis ngunit nakasalubong niya si Emma sa daan na kinuha niya ito mula sa kanya at tumakbo din. Siya kasama nito. Nang marinig ni na Leon at Herman ang pagsabog ng maikling away ni na Marcelo at Emma. Pumunta sila upang suriin ito at hanapin ang isang sugatang Marcelo na nagsasabi sa kanila na kinuha ni Emma ang singsing at pinatay si Gale. Hinabol siya ni Leon at nakita siyang nagtatago, inaway niya siya sa sandaling inatake siya nito. Sinabi niya sa kanya na inatake siya ni Marcelo dahil binaygo niya ang kanyang pagbabantay nang siya ay naging isang horror. Hinarap ni Herman si Marcelo tungkol sa pagpatay kay Gale dahil hindi sinasaksak ni Emma ang mga tao. Si Marcelo ay agad na nagbago sa isang horror at inilabas siya ni Herman sa bukas. Sinubukan ni Marcelo na gamitin ang Zaruba ngunit nabigo dahil nakikipagdil lang si Zaruba sa mga Garo. Nagbago siya sa isang horror at dinala siya ni Leon sa Garo at sinaksak siya sa bituka kung saan isinusuot niya ang singsing at nakilala si Zaruba. Nakipagdil siya kay Zaruba. Gamit ang bagong natagpuang kapangyarihan, pinutol niya ang kakilakilabot at pinapatay ito. Ipinagpatuloy ni na Herman at Leon ang kanilang paglalakbay sa isang nayon kung saan napapabalitang nawawala ang mga tao at ipinakilala ang kanilang mga sarili bilang mga peregrino. Kapag nagtanong sila tungkol sa mga chismis na ito pagkatapos dumating, itinanggi ng alkalde ang lahat. Nang maglaon, natagpuan nila ang isang batang lalaki, si Alois, na binubuli tungkol sa kahoy na manika na daladala niya sa lahat ng oras mula nang mamatay ang kanyang ama, at iniligtas nila siya. Inaanyayahan niya sila sa kanyang tahanan at tinatanggap sila ng kanyang ina. Palagi siyang inakusahan bilang isang mangkukulam dahil ipinanganak siya sa ibang lugar, at sinabi niya sa kanila ang tungkol dito. Ang kanyang asawa ay pinatay ng isang magnanakaw na pinaniniwalaan niya, at sinimulan siya ng mga tao nang biglaang sisihin ang lahat. Habang kumakain sila,
Pumapasok ang mga taga-nayon sa kanyang tahanan at hinihingi ang kanilang mga anak mula sa kanya. Sinubukan ni Herman na makialam, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang paninirang puri. Dinala nila siya sa labas para pilitin siyang umamin na may alam siya. Tumakbo si Aloos palayo sa bahay habang sinusubukang hulihin siya ng ilang mga taga-nayon. Pumunta si Herman at pinalaya ang babae ngunit nahuli siya sa akto bilang bahagi ng kanyang daya. Kahit papaano ay hinayaan nila siyang iuwi ang babae at palihim na magplano ng ilang uri ng seremonya ng exorcism. Sa wakas ay nahanap na ni Leon si Aloos ngunit pinakinggan niya ang sarili kaya nagtago si Aloos saglit ngunit lumabas siya nang makita niyang si Leon lang yon. Pagka-uwi, sinabi ni Herman kay Leon na sa palagay niya ay maaaring maging kakilakilabot si Aloos pagkatapos na subukan ang lahat ng mga kampana. At sinabi sa kanya ni Leon na dapat siyang harapin ng naaayon, ngunit nakakagulat, hindi siya iyon. Sinabi sa kanila ng inaang tungkol sa karpintero na pinatay upang linisin ang kanilang nayon matapos magtanong si Leon tungkol sa kubo ng karpintero na pinagtatagwan ni Aloos. Napagtanto ni Leon na ang katakutan ay ang manikang kahoy at lumabas upang hanapin muli si Aloos na umalis. Si Herman at ang ina ni Aloos ay biglang inatake ng mga taga-nayon para sa seremonya habang hinahanap ni Leon si Aloos at hiningi ang manika. Nag-transform ang manika sa isang horror noon at nilabanan ito ni Leon. Ginamit nito ang mukha ni Aloos bilang diskarte sa pagtatanggol at nahulog si Leon dito. Nakiusap si Aloos kay Leon na huwag saktan ang lagim dahil gusto niyang ipagpatuloy nito ang pananakit at pagpatay sa mga taga-nayon sa pagpatay sa kanyang ama. Bumigay si Leon, ngunit ang katakutan ay patuloy na pumunta at pinatay ang mga taga-nayon sa labas ng bahay ni Aloos. Sinundan ito ni Leon at sa wakas ay nagpasya na labanan ito. Ang pagmamaniobra mula sa gilid hanggang sa gilid, ang Garo ay namamahala upang ihagis ang lagim sa lupa. Pinatay niya ito na nagpaiyak kay Aloos. Kinabukasan, binisita nila ang puntod ng ama at nagpaalam si Leon kay Aloos na mukhang mas masaya sa piling ng kanyang ina. Nakipagkita si Leon kay Zarubo na kumukuha ng kung ano sa kanya. 1 taon mula sa kanyang buhay bilang bahagi ng kanilang deal, at siya ay nawalan ng malay. Nakita niya ang Garo at sinabi nito sa kanya na matutong tanggapin ang kanyang apoy at ang kanyang espada. At sa wakas ay nagkamalay siya sa isang biyahe patungo sa Santa Bard. Pinipilit pa rin ni Leon si Herman tungkol sa paglusob sa kastilyo, ngunit iniisip pa rin ni Herman na masyado pang maaga at pumunta sa kanyang misyon sa gabi. Habang sinusubukang magpahinga, bigla siyang inatake ng Royal Knights. Tila, ang anak ng hari ay nawala, at ang mga may-ari ng inn ay nagulat ng presensya ni Leon, na nalilito sa kanya sa prinsipe. Nagawa niyang makatakas sa labas at tumakas, ngunit sa kasamaang palad, nakilala niya ang kanilang kapitan na si Bernardo Dion, isang Mackay Knight na sumali sa panig ni Mendoza. Inatake ni Bernardo si Leon at si Leon ay nag-transform din sa Garo at isang matinding laban ang naganap. Na-knockout si Leon ni Bernardo na naging sanhi ng pagkakadisable ng kanyang armor, na iniwan siyang bukas at mahina sa Black Knight. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Emma at pareho silang nakatakas. Makalipas ang ilang araw, humingi si Leon ng isang kaaway na sanayin kapag naibagsak niya si Mendoza. Habang nagsasanay, madali niyang talunin ang lahat ng ibinigay na kakilakilabot at gusto niya ang isang bagay na mapaghamong, kaya nagpasya siyang kunin ang kainira ng Orvian. Habang papunta sa kinaroroonan ng halimaw ay tinulungan niya ang isang lalaking nagngangalang Alfonso na mas scam ng lahat ng tao sa bayan. Mamaya, naghapunan sila at nagpakilala sa isa't isa ng maayos at nauwi sa parehong direksyon sa kanilang mga paglalakbay. Sa kanilang kalituhan kung bakit sila patungo sa parehong paraan, napagtanto nila na ang kaimira ng Orvian ay kanilang kaaway, at dapat silang magtulungan upang talunin ito. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang labanan ito, ngunit ito ay nagpapatunay na napakalakas para sa kanilang dalawa kahit na pinagsama. Si Leon ay nagbago sa Garo at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ngunit nakulong at nadurog sa pagitan ng horror at isang mahirap na lugar. Tumawag siya kay Alfonso para humingi ng tulong ngunit ang huli ay nagdududa hanggang sa dumating si Rafael, ang kanyang amo, ang Mackay Knight gaya, at nakipag-away na nagpalaya kay Leon mula sa kanyang pagkakakulong. Ngunit si Rafael ay may sakit at hindi maaaring manalo laban sa kakilakilabot, siya ay nabutas at nakamamatay na nasugatan, at ipinasa niya ang kanyang espada kay Alfonso upang humalili sa kanya bilang si Gaya.
Kinuha ni Alfonso ang espada at naging gaya at tumayo sa mahinang Chimera at matagumpay itong napatay. Nagpasya si Leon na tulungan si Alfonso sa kanyang misyon na alisin si Valiante sa mga kakilakilabot, kaya nagsaanib puwersa sila. Habang nalaman din na si Alfonso ang nawawalang prinsipe at pinsan ni Leon. Nalaman ni Mendoza na ang reyna ay nakababatang kapatid ni Ana at inakusahan siya ng pagkalason sa hari. Siya ay naaresto, si Alfonso ay tumakbo mula sa kastilyo at nakilala ang kanyang amo. Nakipagkita sila kina Herman at Emma, at ipinagpatuloy ang kanilang plano na makalusot sa kastilyo. Magsisimula ang paglusot sa sandaling lumubog ang araw at akayin sila ni Alfonso sa isang lihim na daanan. Dumaan sila sa isang lugar na puno ng kakilakilabot at halos hindi sila makatakas ngunit pagkatapos ng kanilang panandaliang tagumpay. Sila ay natutugunan ng isang mas malaking panganib sa pangalan ni Bernardo, ang Black Knight mismo. Si Leon at Alfonso ay tumakbo pababa ng hagdan upang hanapin si Mendoza ngunit hinarang ng mga horror knight na malaman kung ano ang ginagawa ni Mendoza. Ngunit nagtiyaga sila at nagtagumpay at nakahanap ng isang lihim na daanan sa isa pang silid, na may mas maraming hagdan patungo sa kung nasaan talaga si Mendoza. Sa wakas sila ay nakaharap sa kanya at pinapanood siya habang siya ay summon ng isang katakutan mula sa madilim na kailaliman. Nag-transform sina Leon at Alfonso sa kanilang baluti at sinubukang labanan ang demonyo at si Mendoza ng sabay. Tinutuya ni Mendoza si Leon habang si Alfonso ay nakikipaglaban sa halimaw ng mag-isa. Ngunit napansin ni Mendoza na tinutupok ng singsing ni Leon ang kanyang apoy kaya hindi siya nawala ng kontrol sa sarili. Inilagay niya si Leon sa ilalim ng isang spell na nagpapalamig sa kanya sa lugar, at ipinakita niya sa kanya noong gabing sinunog ang kanyang ina sa estaka. Ipinakita niya sa kanya ang isang imahe kung gaano siya sumisigaw habang sinusunog sa estaka na nagiging sanhi ng pagsunog ng kanyang mga peklat. Pinasisigla nito ang apoy sa kanya na nagdudulot ng pagsabog na sumisira sa lahat ng bagay sa kanyang paraan gamit ang mga fireball projectiles nito. Nawawalan siya ng kontrol at ang kanyang isip ay lalo pang nag-aalsa habang ang sunog na katawan ng kanyang ina ay nalolanta. Ang kanyang sandata ng Garo ay may bagong anyo, naging isang purong hayop. At ibinunyag ni Mendoza na ang sandata ng Garo ay umabot lamang sa tunay na anyo kapag ibinigay ng kabalyero ang sarili sa kasalanan. Sinusubukan ni Alfonso ang kanyang makakaya na pigilan siya at ibalik siya sa kanyang katinoan. Ngunit si Leon ay labis na natupok ng buo na ang tanging paraan upang pigilan siya ay ang sirain ang kanyang armor score. Sa lakas ni Gaia, sinira niya ang baluti at bumalik si Leon sa sarili. Lumapit si Alfonso sa espada ni Garo at kinuha ito, naging Garo, at sinalubong si Mendoza at ang kakilakilabot. Matagumpay niyang napatay ang kakilakilabot na tumupok kay Mendoza isang segundo bago at napatay silang dalawa. Nang matapos ang lahat, gumapang si Leon kay Alfonso at humingi ng kanyang espada at baluti, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang Garo ay kay Alfonso na. At hindi na makainait si Leon, simple lang siyang tao. Desperado itong nakikiusap ni Leon dahil kung wala ito, wala siyang saysay sa kanyang buhay. Ngunit ipinakita sa kanya ni Alfonso ang pagkasira na dulot niya bilang Garo. Pinuntahan ni Alfonso para palayain ang kanyang ina para lamang makitang tinapos niya ang kanyang sarili para protektahan siya. Samantala, umalis si Leon at mag-isa siyang pumunta sa isang bangin, kung saan iniiyak niya ang kanyang puso hanggang sa hinayaan niyang mahulog ang kanyang katawan.